Panibagong araw, panibagong house viewing na naman tayo. Detached house nga ulit for today's video. Yung location nitong bahay na to, hindi kalayuan dun sa previous episode na in-upload ko. Pagpasok mo ng main entrance, pwede ka kaagad dumiretso sa kitchen, pero unahin na natin tong living room nila. Ang lawak nga nito. May sukat tong 17.10 square meters. Itong dining area naman nila, sumusukat ng 10.4 square meters. Kung mapapansin nyo nga yung flooring niya, vinyl yan. Yung design nitong bahay, modern finished. Mapapansin nyo rin siguro yun kapag pinakita ko na yung kitchen. Ayan pala yung sales agent. This time hindi niya kausap si Hana. Sobrang dami kasing tao talaga kanina. Tapos nakapaglipod na si Hana bago pa ako mag-video. 12.17 square meters pala yung sukat ng kitchen. Ito pala yung kakaiba sa lahat ng napuntahan ko. May loft area sila. Unlike dun sa iba, wala. Ito nga yung makikita mo kapag inakyat mo yung hagdanan. Ang laking extra storage nito. Hindi ko lang natanong sa sales agent kung gaano kabigat ba yung kayang isupport nito. Pero mukhang kahit maraming tao siguro kaya dito. Kasi ang dami nga nila nilagay na gamit oh. Hindi rin biro yung bigat niyan. Mabalik na tayo sa main level, i-check na natin tong CR nila. Yung window nila, naka-California shutters. Tapos yung flooring, naka-vinyl. At 4-piece nga yung setup na to. May toilet, sink, bathtub at shower. Next naman natin tignan yung isa sa dalawang kwarto na nasa main level. May sukat nga to na 10.35 square meters. Mukhang ginawa rin nila tong baby's room. Yung primary bedroom naman, adjacent lang dito sa kwarto na to. May sukat yon na 12.32 square meters. King bed nga yung nakalagay dito sa setup nila. Yang pinto naman na yan, daanan yan papunta sa backyard. Hindi ko lang sigurado kung magugustuhan yung ganyan pero para sa akin, ayoko na may direct access sa kwarto ko mula sa labas. Pero malawak din tong backyard niya, may oversized deck pa. Ang laki ng backyard niya para sa mga gatherings, kayang-kaya mag-accommodate ng maraming tao. Yung deck pala na to, 2017 daw ginawa. Pero na-maintain naman nila. Next naman nating titignan yung basement. Pero bago nga tayo dumiretso doon, silipin muna natin tong separate entrance mula sa parking lot nila. Dahil mahaba nga yung parking space nila, 3 sasakyan nga pwedeng mag-park dyan. Siya nga pala, kino-consider din namin yung dami ng parking space dahil kailangan nga namin ni Hana kung sakasakali na magdalawang sasakyan. Ito nga palang basement nila, finished to. 2014 daw nang ginawa. Itong parang living room sa may basement, recreation room yung tawag nila. Sumusukat nga to ng 23.30 square meters. Kung yung upper level nga naka-vinyl, itong basement naman naka-broadloom o sa madaling salita, carpet. Ang kinaganda pala sa bahay na to, pati yung sa basement, 4-piece din yung CR nila. May sink, toilet, bathtub at shower. Hindi mo nakakailanganin umakyat sa upper level para maligo or mag-CR. May isang kwarto rin pala dito at saka may kitchen. Pwedeng-pwede nga to parentahan. Additional income din yon at pantulong sa mortgage kung sakasakali. Unahin muna natin tignan tong kitchen nila. Kompleto nga rin dito. May microwave, may oven, may stove, may fridge at ang importante, may exhaust. Para pag nagluto ka, hindi naman mangangamoy itong buong lower level. Tapos ito pala yung sinasabi kong isa pang kwarto. Bali pangatlong kwarto nga to sa buong bahay. May sukat naman tong 9.44 square meters. Gusto ko yung setup ng ilaw nila dito. Ang ganda rin ng pagkakapintura. Parang bagong-bagong renovate. Meron pa pala akong hindi na ipapakita. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito eh. Siguro pwede ng kalikot room o repair room na rin siguro. Kasi nandyan yung parang mga gamit or tools na pang repair ng kung ano-anong. Basta, kayo na bahala magpangalan sa kwarto na to. Itong driveway naman, 2018 ginawa. Nga pala, ibinibenta nila tong bahay ng 600,000 Canadian dollars or sa Philippine peso, 24.2 million pesos. Tulad nung sabi ko kanina, malawak nga yung backyard nila. Tapos may oversized na deck. Pero nung nandito ako sa area na to, meron nga ako napansin. Hindi ko lang sigurado kung magugustuhan nyo ba to. Parang pinagpugaran na siya ng mga ibon. I-comment nyo lang kung gusto nyo ba tong bahay na to o hindi. Siya nga pala, kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwedeng pa-share na rin. At kung maaari, paki-follow na rin yung page ko kung hindi ka pa naka-follow. Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli, paalam!